Patuloy na nakabantay ang GMA News para ihatid sa inyo ang mga pinakamalalaking balita. Isang tanker ng LPG ang sumabog at nasunog sa isang planta sa Carmona, Cavite. Mahigit 60 residente na lapnos ang balat sa insidente. Live mula sa Cavite, ito ang weekend report ni Rauna Crisostomo. Rauna! Maris, humingi ng tulong ang mahigit 60 residente ng Barangay Bangkal na nasugatan dahil sa pagsabog ng isang LPG tanker sa plantang katabi ng kanilang mga tirahan. Lapnos ang balat ng mga residenteng inabot ng apoy mula sa pagsabog sa isang planta sa loob ng compound ng South Coast Industrial Estate dito sa Carmona, Cavite umaga ng Sabado. Kwento ng mga residente, nakarinig daw sila ng 3 pagsabog. Ang panghuli, nagdala raw ng apoy at puwersang naghagi sa marami sa kanila padapa sa lupa. Sa mga kasama ko, mga tapahan na rin kami, lahat eh. Para kami itinulak ng puwersa ng hangin kasama apoy. Nakita namin yung malaking apoy, nagtakbuhan na kami. Kasi palapit sa amin eh. Sa paunang investigasyon ng pulisya, isang tanker na may kargang LPG ang sumabog sa planta. Posibleng natanggal daw ang hose na nakakabit sa tangke ng LPG habang inililipat ang gas. Bukas din ang makina ng truck kaya nagkaroon ng pagsabog. Ang bahay ni Nancy Francisco, pader lang ang pagitan sa planta. Kaya naman tuklap ang bubong ng bahay at wasak ang halos lahat ng gamit sa loob nito. Mabuti na lang daw, nakatakbo na silang lahat palabas ng bahay. Nagtimpla lang ako ng kape and then nagkakatkat kami dito ng kapatid ko. Biglang nangamoy LPG. Antimano sumabog na. Takmuhan na agad kami doon. Pakiusap ng kapitan ng barangay. Sana huwag nilang pabayaan yung mga tao na nagkaroon ng injury at tulungan nila yung lahat ng mga nagkaroon ng damage dyan. 3 residente pa ang nakakonfine sa ospital pero ligtas naman daw ang mga ito. Samantala sinusubukan pa rin namin kunan ng pahayag ang planta. Maris? Maraming salamat, Rauna Crisostomo, nag-uulat live mula sa Carmona, Cavite. Nakuryente ang may 20 trabahador na nagbabaklas na main stage na ginamit sa Oktoberfest. Ito'y matapos sumabit sa isang high-tension wire ang mga binabaklas nilang gamit. Ito ang weekend report ni Joseph Morong. Alas 8:30 ng umaga habang binabaklas ng mga tauhan ng kumpanyang Stage Tech Company ang main stage na ginamit sa Oktoberfest ng San Miguel, hindi inaasahang sumabit ang aluminum trusses sa isang high-tension wire ng kuryente ng Meralco. Dahilan para sumiklab ang kable at nakuryente ang mga trabahador. Kawawa po kasi nangingisay sila para silang mga manok eh. Malas pa dahil umaambon noon kaya dumami ang mga nakuryente. Ayon sa report ng pulisya, 20 trabahador ang nakuryente at 3 sa kanila malubha. Dinala ang mga biktima sa Medical City at Rizal Medical Center. Mga crew na sa baba, basa yung kalsada, nadamay po sila lahat. Pero ayon sa kumpanyang Event Circuit, 14 lamang sa mga trabahador ng Stage Tech ang nakuryente. Sabi ng Vice President at COO ng Event Circuit na si Buddy Lopa, wala na rin daw kinalaman ng San Miguel dito. Ang Event Circuit ang kinontrata ng San Miguel para mag-organisa ng Oktoberfest. Ang Event Circuit ay magbibigay ng pinansyal na tulong sa lahat ng biktima ng aksidente. While they were dismantling the scaffoldings that was holding the roof of the stage up, I think one of the scaffoldings had leaned accidentally habang binubuhat nila, it leaned towards yung electrical wires sa taas. Joseph Morong, GMA News. Isang lalaki ang umakyat sa billboard sa panulukan ng EDSA at North Road sa Quezon City nitong hapon ng Sabado. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at pinakiusapang bumaba ang lalaking kinilalang si Efren Lucban. Pero nagmatigas ito at nakipagpatintero pa sa mga umakyat na bumbero. Mula sa taas na 70 hanggang 80 talampakan, naghulog pa ng sulat at picture ng kanyang asawa, ang 42 anyos na si Lucban. Base sa kanyang sulat, iniwan daw siya ng kanyang asawa. Matapos mapakiusapang bumaba rin si Lucban matapos ang humigit kumulang 3 oras. Agad siya idiniretso sa Cramed General Hospital. Sari-saring bomba at matataas na kalibre ng baril ang natagpuan sa isang condominium sa Mandaluyong City nitong Sabado. Natunto ng mga high-powered ammunition matapos na makatanggap ng tawag ang Mandaluyong Fire Department na may nasusunog na unit sa naturang gusali. Pero napag-alaman nilang isang smoke grenade pa lang umuusok. Ang smoke grenade ay karaniwang ginagamit ng mga sundalo. Agad naman dumating ang SWAT at kinuha ang mga baril at pampasabog. Arestado naman ang caretaker ng unit na kinilalang si Harp Cabaluna na dishonorably discharged mula sa Philippine Navy noong 2002.
Hindi pa rin nakararating ng Cebu ang barko ng Gotham Lines na nagkaroon ng problema sa makina. Ayon sa isang pasahero ng MV Misamis Bay 1, alas 9 ng gabi noong Huwebes sila umalis ng pier ng Maynila. Pero makalipas ang 3 oras, namatay na raw ang makina nito. Muling napaandar ang barko pero pagsapit sa Romblon, muling nagkaproblema ito sa makina. Dapat ay nitong gabi ng Biyernes nakarating na ng Cebu ang MV Misamis Bay 1. Ayon naman sa Coast Guard, umandar na ulit ang makina ng naturang barko. Patuloy din daw nilang minomonitor ang galaw nito. Binaliwala ng consumer group na Power ang 1 sentimong bawas singil sa generation charge ng Meralco ngayong Setyembre. Tuloy pa rin daw kasi ang 2 sentimong dagdag singil nito bilang pambawi sa halos 2 bilyong pisong under recovery ng utility company. Ito ang weekend report ni Julio Segovia. Bababa ng 1 sentimo ang generation charge ng Meralco ngayong Setyembre. Mula sa 4 pesos and 43 centavos per kilowatt hour, magiging 4.42 na ito ngayong buwan. Ayon kay Ivana de la Peña, head ng Utility Economics ng Meralco, karaniwang paggalaw raw ito sa generation charge, bunsod ng pabago-bagong presyo sa supply ng kuryente nila. Kaya para kay Nanay Maricel na kumukonsumo ng mahigit 350 kilowatt hour kada buwan, malaking bagay ang 1 sentimong bawas singil ng Meralco. Kahit pa paano makakabili din po kami ng 1 kilong bigas, yun, tsaka mga ulam pa po. Bagay na di sinang-ayunan ng grupong Nasecor. Kaya pa raw kasing bawasan ng hanggang 2 piso ang singil kung kukuha lang ng mas maraming kuryente ang Meralco sa Napocor kaysa mga independent power producer nito. Nitong Agosto, 3 pesos at 9 centavos per kilowatt hour ang kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. 3 pesos at 57 centavos per kilowatt hour naman ang rate ng Napocor. Higit na mababa kaysa halos 5 pesos and 40 centavos na average rate ng mga IPP ng Meralco. Dapat bang matuwa ang consumer sa pagbaba ng presyo ng kuryente ng 1 sentimo? Kaya namang ibaba ng piso hanggang 2 piso. Ang 1 sentimong bawas singil ay kasabay naman ng mahigit 2 sentimong dagdag singil ng Meralco. Aprobado na kasi ng Energy Regulatory Commission ang may 1.9 billion peso under recovery claims ng Meralco mula August 2006 hanggang May 2007. Katumbas ito ng 2.41 centavo increase na makikita sa previous generation cost na item sa Meralco bill. Kaya para sa consumer group na Power, baliwala ang 1 sentimong bawas singil. Hindi kami naniniwala na dito sa sinasabi nilang pagbabawas ay makakatulong ng malaki. Sentimo lang, ang tunay na makakatulong, tanggalin yung system loss. Dahil sa mga duda sa singil nito, bukas naman daw ang libro ng Meralco sa Commission on Audit. We're open, we're transparent, and we welcome the audit. Julio Segovia, GMA News. Dala ng patuloy na pag-arangkada ng inflation rate ng bansa, muling binuhay ng grupong Courage ang kanilang panawagan para sa 3,000 pisong wage hike. Ito ang weekend report ni Trisha Zafra. Dahil sa pagpalo ng inflation rate sa 12.5%, pinakamataas sa loob ng mahigit 17 taon, pakiramdam ng ilang kawani ng gobyerno na pag-iiwanan na ng mga presyo ng bilihin ang kanilang sahod. Kaya ang Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees of Courage, panawagan ng 3,000 pisong dagdag sweldo. Naniniwala kami na itong dagdag na 3,000 para sa mga government employees at yung sinusuportahan din naming 125 para sa mga manggagawa sa pribadong sektor ay napakaliit pa nga. Sang-ayon ng ekonomistang si Cayetano Paderanga na kailangan na ngang magtaas ng sweldo. Pero paalala niya, maaaring mapalala nito ang inflation. Ang iniingatan lang natin huwag din biglain doon. Kasi pag tinaas mo rin ng bigla, dadating doon sa cost of production. Tataas na naman ulit yung presyo. Tiniyak naman ng Department of Budget and Management na inaaksyonan na nito ang hinaing ng mga empleyado ng gobyerno. Mula 20 hanggang kulang-kulang 100% ang panukala ng DBM na dagdag sahod. Pero matagal-tagal pang magtitiis ang mga nasa pamahalaan. Sa July 2009 pa nakatakda ang implementasyon nito. We just implemented a 10% salary increase ngayon. Is enough discussion? Well, siguro for now that's good enough. It will be enough, but there's more coming. Trisha Zafra, GMA News.